At sa pagpapatuloy ng ating recap, pagkatapos ay may isa na namang grupo ng mga wyvern na lumitaw at papalapit sa kanila, pero hindi na natakot si Abel ngayon at agad niyang sinabi kay Rio na patayin din ang grupong ito. Inakala ni Rio na adik na si Abel sa pakikipaglaban pero hindi naman iyon ang totoo at kailangan lang nilang harapin ang mga halimaw na ito dahil nakaharang ang mga ito sa daraanan at malamang haharapin din nila ito ngayon man o sa susunod, pareho lang kaya't umatake si Abel at sumunod naman si Rio. Pagkatapos noon ay nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa maging masaya sila dahil narating na nila ang lugar na gusto nilang puntahan. Patuloy na naglakad sina Rio at Abel papunta sa lungsod ng Lone at akala ni Rio na natutuwa siya sa pagpatay ng mga wyvern pero iginiit ni Abel na tumahimik na siya. Mas mabuting hindi na lang nila nakikita ang mga iyon at kahit na marami na silang nakuha na mga bato na parang di inaasahang gantimpala, tumigil sila sandali para tingnan kung nasaan na talaga sila at sana raw ay hindi sila nasa duhi at ayon ito kay Rio at binanggit naman ni Abel na hindi naman siguro. Dahil malayo na sila sa kaharian sa Hilaga ay mukhang imposible iyon at nakahinga ng maluwag si Rio. Nagtaka si Abel kung bakit ayaw ni Rio sa duhua pero ipinaliwanag ni Rio na wala naman siyang galit sa lugar, ang pangalan lang talaga ng bayan ang hindi niya gusto. Pagkatapos ay itinuro ni Rio ang isang daan na mula silangan patungong kanluran, tumingin siya sa gilid at may nakita siyang mga bundok at kung tatahakin nila ang daang iyon, makakarating sila sa bayan ng Kalaid at natuwa si Rio na may bayan sa malapit dahil sabik na siyang makatulog sa kama. Inakala ni Abel na gusto pa ni Rio pumatay ng mga wyvern pero para kay Rio ay ibang usapan na iyon. Nagpatuloy ulit sila sa paglalakad at gusto rin ni Abel ng pahinga pero sabik din siya sa pagkain sa bayan dahil sobrang masarap daw iyon. Pumunta sila sa tavern at para magparehistro sila sa Adventurers Guild para magkaroon siya ng guild card na magagamit bilang pagkakakilanlan. Sa tulong ng card na iyon ay hindi na sila singilin ng bayad sa pagpasok sa mga lungsod at kaharian at pagdating nila roon, sinamahan siya ni Abel at nagbayad ng mga pilak na barya at akala ni Rio dahil binigyan siya ni Abel ng pilak, alipin na siya nito pero hindi ganoon kakapal ang mukha ni Abel at sa totoo lang, nakalimutan ni Rio na isa palang kagalang-galang na tao si Abel na hindi nanunuhol para lang may makuhang pabor. Labis ang pasasalamat ni Rio at kaya't medyo napatingin si Abel sa kanya nang may pagtataka, ipinaliwanag ni Abel na may iba pang dahilan kung bakit dapat bumisita sa guild, bumibili kasi sila ng mga bato na bahagi ng halimaw sa magandang presyo pero kailangan muna nilang maging alchemist para makinabang talaga rito. Dumating na ang pagkain nila na ikinagulat ni Rio at tinanong ni Abel kung masarap ba ang pagkain. Nabigla si Rio nang makita ang curry at kanin at para sa kanya ang curry ay parang isang mahalagang bahagi ng mga kwento tungkol sa pagbabalik buhay, kaya sobrang namangha siya at matagal siyang natulala. Napaisip si Abel kung anong meron at tinanong kung may problema ba, pero sanay na si Rio na nagsasalita sa sarili kaya't binanggit niya kay Abel na huwag na siyang mag-alala at dagdag pa nito na simulan na nilang kumain at nang matikman ni Rio ang curry, sobrang nasarapan siya kaya mabilis siyang kumain. Sinabi ni Abel na kung gusto pa niya pwede naman siyang umorder ulit at pagkatapos ubusin ni Rio ang pagkain niya, humingi siya ng isa pang serving sa waitress at tinanong niya si Abel kung meron ding curry na tulad nito sa lungsod ng Lone, sumagot siya na meron at pwede niya itong kainin kahit kailan at marami raw curry doon at natutuwa si Abel na nagustuhan ni Rio ang curry. Kinabukasan ay nagpatuloy silang maglakad ng magkasama at para kay Rio ay gustong-gusto niya ang curry at natuwa si Abel sa narinig. Pero inakala ni Rio na ito na naman ay isa sa mga sikreto ni Abel na hindi niya sinabi agad at tinanong niya kung may iba pa bang mahalagang bagay na hindi niya binanggit. Sinabi niya kay Abel na mahilig siya sa matatamis at tinanong kung saan daw ang pinakamahusay na bayan para sa mga matamis. Sagot ni Abel ay iisipin daw niya iyon at saka sila muling nagpatuloy sa paglalakad at humiga sila sa lupa, kumain ng kaunti at nagpatuloy ulit. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumitaw sa harapan nila ang lungsod ng Loon at ipinaliwanag ni Abel kay Rio na ito ang lungsod na napapalibutan ng mga taniman ng trigo. Habang papalapit sila sa lungsod ay nakilala si Abel ng bantay at nagulat na makita siya. Bati ni Abel sa kanya at akala ng bantay ay nawala na siya at kinumpirma ni Abel na nawawala nga siya noon pero nakabalik siya ng buhay dahil kay Rio. Nagpasalamat ang bantay kay Rio sa pagsasagip kay Abel at kinamayan siya ng mahigpit at nagbayad si Abel ng isa pang barya sa bantay para makapasok si Rio sa lungsod at ipinakita ang kanyang guild card. Malugod silang tinanggap ng bantay at tinanong si Abel kung diretso na ba siya sa guild.
Natuwa si Rio para kay Abel dahil nakabalik na siya sa kanyang bayan at pagkapasok nila sa lungsod, nagpa siya si Abel na dumiretso sa guild para maiparehistro si Rio. Ipinaliwanag niya na magsisimula si Rio sa ranggong W kapag nagparehistro siya, pero kung may rekomendasyon mula sa isang adventurer na may ranggong B o mas mataas, pwede siyang magsimula sa ranggong E o D at akala ni Rio ay mas mataas pa si Abel sa ranggo B at labis siyang humanga rito. Pero hindi sigurado si Abel na sinabi niya na habang tumataas ang ranggo, mas mataas ang antas ng mga misyong pwedeng tanggapin at mas malaki rin ang gantimpala. Iminungkahi niya na tanggapin ito ni Rio dahil kakailanganin niya ng pera. Nagtanong si Rio kung ganoon ba talaga kahalaga ang mga bagay na iyon pero para kay Abel ay mas bihira ang mga ito kaysa iniisip ni Rio at kung ibebenta lahat ng sabay-sabay baka bumagsak ang presyo sa merkado. Gayunman ay tiwala siya na makakahanap ng solusyon ang pinuno ng guild para dito. Nakarating sila sa guild at pumasok at laking gulat ng lahat sa pagdating ni Abel at agad na kumalat ang kasiyahan sa mga adventurer. Lumapit sila para batiin siya ng mainit na nagpapakita kung gaano siya kasikat at nabigla si Rio sa tagpo na iyon, kaya't umusag siya sa gilid para hindi makaharang at naglakad siyang mag-isa habang abala si Abel at doon ay may isang babae na tumingin sa kanya. Sinabi ng babae na ang kasuotan ni Rio ay pag-aari ng isa sa mga hari ng diwata kaya't agad niya itong napansin, sa tingin niya ay nakuha ni Rio ang pagsang-ayon ng kasuotang iyon at iniisip niyang isa siyang kakaibang tao, pagkatapos ay nagpaalam ang babae dahil may kailangan pa siyang tapusin pero umaasang magkikita silang muli. Paglabas ni Abel mula sa guild ay hinanap niya si Rio at tinawag pabalik sa loob at pagpasok ni Rio. Ipinakilala siya ni Abel sa mga adventurer bilang tao na nagligtas ng buhay niya at siyang magiging bagong miyembro ng guild at hiniling ni Abel na alagaan nila si Rio. Lumapit si Rio para batiin ang mga adventurer at binati rin siya ng mga ito bilang pasasalamat sa pagsasagip kay Abel at natuwa si Rio sa pagtanggap nila. Pagkatapos ay pumunta sila sa receptionist desk at iginiit ni Abel na nais niyang iparehistro si Rio sa ranggong D gamit ang kanyang rekomendasyon. Nabigla ang receptionist dahil wala pang miyembro ng Scarlet Sword Squad na gumagawa ng ganoong rekomendasyon. Pero para kay Abel na alam niyang malakas si Rio kaya't pumayag ang receptionist at bagamat kailangan pa rin ng formal na patunay ng lakas ng katawan, umasa si Abel na makakausap niya ang guildmaster tungkol dito pati na rin sa iba pang mga bagay. Ipinaliwanag ng receptionist na tatawagan niya ang master at pinakiusapan silang maghintay sa silid. Pumunta sila sa silid at dumating agad ang guildmaster at halatang sobrang nag-aalala kay Abel at binanggit niyang masaya siyang ligtas ito, humingi ng paumanhin si Abel sa pag-aalala ng master. Halos atakihin na raw sa puso ang master nang mawala ang balita tungkol kay Abel. Tinanong ng master kung ito na ba ang salamangkero na narinig niya at ipinakilala ni Abel si Rio sa master at iginiit niyang si Rio ang nagligtas sa buhay niya. Ipinakilala naman ng master ang sarili bilang si Hugh at nagpasalamat kay Rio. Para kay Rio ay wala naman siyang ginawang espesyal at nagkataon lang daw na nasa tamang lugar siya sa tamang oras. Humiling si Abel kay Hugh na irehistro si Rio at bigyan ito ng promosyon ng ranggo gamit ang kanyang rekomendasyon. Wala namang tutol si Hugh pero gusto niyang makita ang patunay. Ipinabatid ni Abel na hindi na kailangan at ipinahiwatig niyang mas malakas si Rio kaysa sa inaakala na ikinagulat ni Hugh. Ipinakita ni Abel ang mga batong nakuha nila sa paglalakbay at base sa matingkad na berdeng kulay. Hinihula ni Hugh na mga wind element stone iyon at tinanong kung galing ba ito sa mga wyvern. Nang kumpirmahin ito ni Abel na mas lalo pang namangha si Hugh dahil para makakuha ng ganoon karami, kadalasan ay kailangan ng malaking grupo o buong hukbo at di naman nag-aalala si Abel dahil pinatay nila ang mga wyvern na iyon sa timog ng Cursed Mountains. Nagulat si Hugh sa narinig at pati si Rio dahil hindi niya alam na iyon pala ang tinatawag na Cursed Mountains. Ipinaliwanag ni Abel na matapos nilang mahanap ang daan papuntang Sel'ed, naalala niya kung nasaan sila at doon niya napagtanto na natawid na nila ang mga bundok na iyon. Para kay Rio ay masama pakinggan ang pangalang iyon at sabi naman ni Hugh, narinig niyang wala pang nakakatawid sa Cursed Mountains na nakakaligtas na kahit mga adventurer ay hindi basta-basta lumalapit doon maliban na lang kung may mabigat na dahilan at ngayon, sina Abel at Rio ay binabanggit na natawid nila ito. Tinanong ni Abel kung sapat na bang patunay iyon para iangat ang ranggo ni Rio at para kay Hugh, sobra-sobra pa iyon at pagkatapos ay dumaan sila para tingnan ang natitirang miyembro ng grupo ni Abel. Nagpasalamat si Abel sa kanila sa pag-aalala at sabi ni Hugh ay aalis na siya dahil alam niyang marami pang kailangang pag-usapan si Abel at ang mga kaibigan niya.
Inutusan ni Hyo ang isang empleyado na dalhin ang mga papeles ni Ryo sa kanyang opisina para doon tapusin ang pagpaparehistro. Nang paalis na si Ryo ay pinigilan siya ni Abel at sinabing hihintayin niya ito sa reception area dahil may gusto siyang ipakita. Sumama si Ryo kay Hyo papunta sa opisina nito at iginiit ni Hyo na ang mga kaibigan ni Abel ay ang natitirang miyembro ng Crimson Sword Team at ito ang pinakasikat at pinakamagaling na grupo sa bayan. Pagkapasok nila sa opisina ay tinanong ni Ryo kung kailangan ba talaga niyang magparehistro sa ranggong D. Pero alam ni Hyo kung gaano kagaling si Abel at ayon sa kanya na hindi basta-basta kayang patayin ang mga wyvern ng mag-isa, kaya ibig sabihin nito si Ryo ay may likas na kakayahan at karapat-dapat sa ranggong D at nang subukan niya si Ryo, nalaman niyang isa itong salamangkero na may malakas na katawan. Pagkatapos ay dumating ang empleyado na si Nena dala ang mga gamit para sa pagpaparehistro. Hiniling ni Hyo kay Nena na ipaliwanag kay Ryo kung paano ang proseso habang siya naman ay sisimulan na ang pag-aayos ng mga dokumento. Nagpakilala si Nena kay Ryo at malugod siyang tinanggap at ganun din ang ginawa ni Ryo. Tinanong ni Nena si Ryo kung kabilang siya sa kategoryang may mahika. Nang malaman niyang oo ay tinanong naman niya kung anong uri ng elemento ang ginagamit niya at sinabi ni Ryo na tubig ang gamit niya. Tinanong rin ni Nena kung saan siya nakatira pero inasahan niyang wala pa itong tirahan dahil bagong dating lang si Ryo sa bayan. Ipinaliwanag ni Nena na pwede siyang tumira sa tirahan ng guild sa loob ng susunod na 300 araw mula sa araw ng pagpaparehistro, at pinakiusapan siyang tandaan ito. Tinanong rin ni Nena kung nakabisita na ba si Ryo sa alinman sa mga tinatawag na Dimas pero hindi pa raw siya nakakabisita sa mga iyon. Ipinaliwanag ni Nena na may buwanang panimulang kurso ang guild para sa mga gustong mag-explore sa Dimas. Nagbibigay ito ng mahahalagang impormasyon at mga payo para sa mga adventurer kapag nasa loob ng Dimas. Namangha si Ryo sa narinig at sabik na sabik siyang makakapunta rito at iginiit ni Nena na magsisimula ang kursong iyon sa makalawa at inirehistro na niya si Ryo. Sabay hiling na dumalo siya sa ganap na alas 9 ng umaga, ipinayo rin niya kay Ryo na gamitin ang orasan sa gitna ng plaza ng bayan para malaman ang oras. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag niyang tapos na ang kanilang panayam, dumating na ang aktwal na pagpaparehistro at hiniling ni Nena na ipapatong ni Ryo ang kanyang mga kamay sa isang kristal. Pagkatapos niya itong gawin at natapos na ang proseso ng pagpaparehistro at ipinakita ni Nena sa kanya ang kanyang guild card, sabay sabing opisyal na siyang rehistradong adventurer. Umalis na si Nena pero ramdam ang ginhawa kay Hyo dahil madilim ang mga araw noong wala pa silang balita kay Abel. Ngayong nakabalik na ito ay dapat lang daw pasalamatan si Ryo dahil nararapat lang iyon at ngayon, kailangan nilang ipalaganap ang balitang nakabalik na si Abel. Pagkatapos ay lumapit si Ryo kay Abel at tinanong kung saan sila pupunta. Kukunin ni Abel ang bayad niya sa pagsama kay Ryo at gusto rin niyang bilhan si Ryo ng bagong damit at isang staff at para kay Ryo. Sobrang galante ni Abel kaya tinanong niya kung bakit kailangan ng staff. Inakala ni Abel na bilang isang salamangkero ay dapat may staff si Ryo, pero kaya ni Ryo gumamit ng mahika kahit walang staff at espada naman ang gamit niya kapag malapitan ang laban. Nagulat si Abel nang malamang marunong si Ryo gumamit ng espada pero wala siyang dala. Ipinakita ni Ryo ang kanyang sandata at akala ni Abel ay kutsilyo lang iyon kaya't mas lalo siyang nagulat. Gusto namang tanungin ni Ryo si Abel dahil napansin niyang may mga bagay siya na hindi pa rin ganap na nauunawaan at tinanong ni Abel kung ano ang mga iyon. Umupo si Ryo mag-isa at napagtanto niyang sinusukat pala sa sentimetro ang mga damit at ang isang araw ay mayroong 24 na oras, ang isang linggo ay mayroong 7 araw at ang isang buwan ay 30 araw. Dahil dito sa Curry ay naisip niyang hindi ito pwedeng isang simpleng pagkakataon lang. May ibang tao na siguradong nakapunta na rito noon o muling isinilang at nag-iwan ng malaking impluwensya. Pagbalik ni Abel ay nagpasalamat si Ryo sa pagbabayad nito pero masaya si Abel na nakuha ni Ryo ang mga kailangan niya. Tinanong ni Ryo kung may iba pa ba silang pupuntahan at sagot ni Abel ay pupunta sila sa isang lugar dahil panauhin daw niya si Ryo doon. Pumunta sila sa tavern at nagdiwang para sa pagbabalik ni Abel at si Ryo ay binigyan din ng papuri sa naging papel niya sa pagbabalik na iyon. Kinabukasan ay sumama si Ryo kay Nena pero sobrang pagod siya at iginiit ni Nena na nagpapasalamat ang lahat sa kanya, pero hindi naman ito big deal para kay Ryo. Pagkapasok nila sa guild at binati ni Nena ang mga bagong adventurer at iginiit na sasama si Ryo sa kanila sa kwarto bilang miyembro ng room number 15 simula ngayong araw.
bumati si Rio at ipinakilala ng isa sa mga adventurer ang sarili bilang si Nils at ang kasama niya ay si Ito at kinamayan nila si Rio. Pagkatapos ay binanggit ni Nena na pupunta na siya sa kanyang opisina at nagpasalamat si Rio sa kanya sa paggabay. Pagkaalis ni Nena ay humanga si Nils kay Nena kaso iginiit ni Ito na isang segundo lang niyang nakita ito, at alam niya na maraming tagahanga ang mga receptionist kaya wala raw siyang pag-asa. Pero para kay Nils ay alam naman niya iyon pero karapatan pa rin daw niyang mangarap na magkaroon ng magandang asawa at maging isang mahalagang tao balang araw. Si Ito naman ay walang pakialam sa usapan ni Nils at mas pinili niyang tanggapin si Rio at hilinging makitungo ito sa kanila ng simple. Wala namang tutol si Rio pero natuwa si Ido dahil sa takot niyang makasama ang kagaya ni Dan mula sa unang grupo. Pagkatapos ay lumapit ulit sa kanila si Nena at ipinahayag na may isa pang bagong adventurer na naghahanap ng matuluyan. Dumating ang binata at ipinakilala ang sarili bilang si Amon. Pero napansin ni Nils na sobrang bata pa si Amon at parang hindi pa nasa tamang edad, ngunit pahayag ni Amon na kakalampas lang niya sa edad na 16 at namatay na ang buong pamilya niya kaya't nagpasya siyang maging adventurer at dumayo siya sa bayang ito. Inasahan naman ni Ido na karamihan ng mga tao rito ay may ganitong dahilan. Pagkatapos ay binanggit ni Nena na sasama rin si Amon sa kursong paggalugad sa Dimas kinabukasan, kaya pwede na siyang sumabay kay Rio at lumapit si Rio para batiin si Amon at pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa grupo ni Abel. Galit si Lin tungkol sa desisyong isali si Rio sa kanilang grupo at totoo raw na ang ice wall ay isang uri ng water magic, pero napakanipis nito na kayang masira ng wind sword at wasakin nila ang matibay na katawan ni Rio na para kay Lin ay imposible. Pero sabi ni Abel ay iyon talaga ang nakita niya at para kay Lin ay posible lang ang magic embodiment kapag malapit ang caster sa spell, at hindi lang daw simpleng pag-embody ng mahika ang pinag-uusapan kundi mula pa sa malayo na sa palagay niya ay imposibleng gawin, para sa kanya ay napaka-basic ng prinsipyo at hindi iyon kayang lampasan. Pinayuhan siya ni Ria na kumalma at nagpaliwanag na ibinabahagi lang ni Abel ang nakita niya, pero iginiit pa rin ni Lin na hindi karapat-dapat si Rio na sumama sa grupo nila at ang ginawa raw nito laban sa mga wyvern ay puro kalokohan. Sabi naman ni Abel ay kung iisipin may punto ang sinasabi ni Lin pero tiyak siya sa nakita niya. Para kay Ria ang tanging taong narinig niyang may kakayahang gawin iyon o kahit malapit doon ay ang sikat na explosive flame mage, pero sa tingin ni Abel kaya ng explosive flame mage na sunugin ang 1,000 sundalo sa isang chant, gawing abo ang isang wyvern sa isang spell at burahin ang buong bayan sa isang sabay at lahat iyon ay pawang mga chismis at malamang na sobra-sobra ang pagkukumpara. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Abel na ayon kay Ria ibig sabihin ay isang kamangha-manghang tao si Rio at kung sakaling piliin niya na maging kaaway nila, siguradong mamamatay silang lahat at para naman kay Lin, ang pinakamasamang posibleng mangyari ay kung sasama si Rio sa imperyo. Pero siniguro ni Abel na hindi iyon mangyayari at namangha si Ria kung gaano kataas ang kumpiyansa ni Abel. Ang lahat ng iyon ay dahil sa pangalan ng Dibahi Empire na ikinagulat ng lahat.